Kabanata 1061. Itinaas ni Colton ang kanyang ulo. Dad, hindi ka ba nagagalit na nasangkot ka naming sa gulo? Bakit ako magagalit? Tumawa si Nolan at nilapag ang tasa ng kape. Mas maganda kung ikaw mismo ang makakalutas ng problema. Pero kahit hindi mo malutas, nasa iyo pa rin ako. Tumakbo si Daisy palapit sa kanya, niyakap si Nolan, at ngumisi. Buti naman at hindi ka nagalit sa amin. Tinulungan talaga ako ni Colton ngayon. Binalak pa ng masamang babae na iyon na e-frame ako sa isang peking brilyante na pulse heiress na para bang hindi ko pa ito nakita. Kumunat ang noo ni Nolan. Bakit pakiramdam ko ang maliit na batang babae na ito ay nagpapakahulugan lamang sa kanyang sarili? Pagkaakyat ng dalawang bata, nagmamadaling pumasok si Quincy mula sa labas at huminto sa harap ni Nolan. Mr. Goldman, tumawag lang si Hans, sinasabing nagkasakit si Elder Master Goldman. Kumunat ang noo ni Nolan. Alam ba ito ng aking ama? Tumango si Quincy. Alam na niya. Nagpunta na si Mr. Goldman sa Stoslow kaninang umaga. Tumayo si Nolan. Bumili ng 2 tiket sa Stoslow para bukas. Tumango si Quincy. Sige. Ang kalangitan ay puno ng nagninangas, orange na ulap sa gabi, na nagtitina sa kalahati ng kalangitan sa isang mapula-pula kahel na kulay. Bumalik si Maisie sa villa ng Blue Bay, at alam na niya na umuwi si Nolan. Itinulak niya ang pinto, pumasok sa master bedroom, at nakita si Nolan na inaayos ang kanyang mga damit at isinasabit ang kanyang hand carry bag. Saan ka pupunta? Stoslow. Tinhupi ni Nolan ang ilang set ng damit. Nagkasakit si Lolo. Ano? Napatulala siya saglit, saka lumapit sa wardrobe at binuksan ito. Sasamahan kita. Hindi napigilan ni Nolan na tumawa ng malakas. Inayos ko na ang mga bagay-bagay para sa iyo. Ganon kabilis. Muli siyang nagulat at nakita niya ang isa pang maliit na luggage bag na nakalagay ng maayos sa tabi ng itim na malita ni Nolan nang lumingon siya. Mabilis, bahagyang damilat si Nolan, iniunat ang kanyang kamay, at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Anong ibig mong sabihin ng mabilis? Matagal nang magkasama si Maisie at Nolan para malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya, hinaplos niya ang kanyang daliri pahiga sa ibabaw ng manipis niyang labi. Ano sa tingin mo? Ikinulong siya ni Nolan sa ilalim niya, sa kama, at sa loob ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay hinalikan niya ang kanyang tenga habang umiiwas ito at mahinang humajijek. Itigil mo yan, hindi pa tayo nakakain ng hapunan. Marahan siyang tumugon, kumakain ako ngayon. Hinawakan ni Maisie ang kanyang ulo, itinaas, at diretsyong tumingin sa kanya. Kung gayon, hindi ka pinapayagang kumain ngayong gabi. Bahagyang damilat si Nolan. Hindi ba tayo pupunta sa ibang bansa bukas? Kailangan nating gumising ng maaga. Nagkunwari si Maisie na mukhang agrabyado at inosenteng nagreklamo. Hindi mo lang alam kung paano kontrolin ang iyong sarili. Ngumiti siya at marahang hinawakan ang daliri niya. Walang nagmamadali. Ang flight natin bukas ng tanghali. Ipinulupot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Sisingilan ang mga karagdagang pagkain. Napangiti si Nolan habang nakadikit ang mga palad sa damit. Magkano ang dagdag na pagkain? Ibinalot niya ito na parang isang magandang anaconda at itinuro ang puso nito gamit ang daliri. Ito ay gagawin. Hinalikan ni Nolan ang kanyang labi. Naibigay ko na sa iyo. Kinabukasan, inihatid ni Quincy sina Nolan at Maisie sa Baseburg Airport. Si Nolan ay hindi nakasuot ngunit nakasuot ng napakakaswal, at ang kulay nito ay bumagay sa damit ni Maisie, na nagmistulang damit ng mag-asawa ang suot nila. Itinulak ni Nolan ang bagahe gamit ang kanang kamay at ipinulupot ang kaliwang braso sa baywang ni Maisie. Sumimsim si Maisie ng latte at inilapit sa bibig niya. Ang mga nakapaligid na pasahero na dumaan sa kanila ay hindi maiwasang lumingon sa kanila na para bang sila ang mga bidang lalaki at babae na lumabas sa isang drama sa telebisyon, mukhang mapang-akit at mapagmahal. Nagpasa sila sa security check at naglakad papunta sa first-class waiting lounge. Sa Seoul, dinala ni Lucy si Naomi sa jewelry display cabinet. Lahat ito ay dinisenyo ni Miss Vanderbilt mismo, at lahat ng mga alahas na nakadisplay sa cabinet na ito ay hindi mabibili ng salapi. Time na tiningnan ni Naomi ang bawat kahangahangang gawang nakadisplay sa cabinet at ngumiti. Talagang kakaiba ang hitsura nila. Kabanata 1062. Alam ko, di ba? Mukhang natuwa rin si Lucy. Si Miss Vanderbilt ay may mataas na pamantayan pagdating sa paghahanap ng disenyo. Bukod sa pagpipino ng workpiece, naghahanap din siya ng pagkamalikhain. Iginiit din niya na ang lahat ng mga nilikha ay dapat magkaroon ng kanikanyang kaluluwa.
Kaluluwa. Tinitigan siya ni Naomi. Ipinaliwanag ni Lucy, bagaman hindi ko alam kung ano ang kaluluwa ng isang workpiece, ang motto ng Soul Jewelry ay ang magtanim ng mga kaluluwa sa lahat ng mga produkto nito. Sinabi ni Miss Vanderbilt kahit na ang isang piraso ng alahas ay isang walang buhay na bagay, ang taga-disenyo nito ay dapat magbigay ng kahulugan sa pagkakaroon nito kapag ito ay idinisenyo. Biglang dumating si Naomi sa isang light bulb moment. Lumingon sa kanya si Lucy. Si Miss Vanderbilt may mataas na pag-asa sa iyo. Natigilan si Naomi ng ilang segundo. Ako, oo. Tumanggaw si Lucy habang nakatutok ang tingin sa mga alahas sa cabinet. Sinabi ni Miss Vanderbilt na magiging matagumpay ka ring designer ng alahas sa hinaharap. Nalaglag ang mga pilikmata ni Naomi dahil hindi niya alam kung ano ang iisipin. Gayunpaman, sa oras na ito, sinabi sa kanya ni Lucy pagkatapos makatanggap ng isang tawag, maaari kang maglibot at tingnan mo muna ang iyong sarili. May kailangan pa akong harapin. Tumungo siya. Nanatili si Naomi sa exhibition room pagkaalis ni Lucy. Ang mga workpiece ng alahas ay nakadisplay lahat sa mga cabinet. Bilang karagdagan sa mga piraso ng alahas na may modernong estilong Gothic, ang ilan ay may makulay na estilo, ang ilan ay may retro, Gothic na disenyo, habang mayroon ding serye ng mga piraso ng alahas na naging medyo klasiko. Medyo nagulat siya na ang isang taga-disenyo ng alahas ay maaaring makabuo ng lahat ng uri ng mga disenyo ng alahas at mapunta sa kaibuturan ng bawat wika ng disenyo. Bukod doon, ang bawat piraso ng trabaho ay parang isang individual na buhay na buhay. Ang mga workpiece na walang kaluluwa ay mga walang buhay na bagay na mukhang maganda, habang ang mga workpiece na nilagyan ng mga kaluluwa ay maaaring sumasalamin sa ibang tao bilang karagdagan sa pagiging maganda. Naputol ang pag-iisip niya sa nagriring na phone niya. Kinuha niya ito sa kanyang bulsa, nakita niyang ang kanyang ama ang tumatawag, at nagmamadaling sinagot ang tawag. Daddy, Naomi, dadalo ako sa isang reception ng alak ngayong gabi at uuwi ako mamaya, kaya huwag mo na akong hintayin para sa hapunan. Napangiti si Naomi nang marinig ang update ng kanyang ama. Sige, umalis si Naomi sa exhibition room matapos ibaba ang tawag. Sa eroplano, sumandal si Maisie sa balikat ni Nolan, nagpapahinga. Binabalik-balikan ni Nolan ang financial magazine nang mapansin niya na ang ulong nakapatong sa kanyang balikat ay malapit ng dumulas pababa. Kaya naman, wala siyang choice kundi iunat ang kanyang mga braso at yakapin siya. Humingi siya ng kumot sa flight attendant at itinakip ito kay Maisie. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie habang ginagawa niya iyon, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay narinig niya ang isang matapang at malalim na tawa na nagmumula sa kanyang ulo. Nagising ka na ba? Matamlay niyang tugon at isinubsob ang mukha sa balikat at leeg nito. Hinaplos ni Nolan ang kanyang buhok, ibinaba ang kanyang tingin, at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng magazine sa kanyang kamay. Dumating ang flight sa airport sa Stoslow. Dahil may 4 na oras na pagkakaiba sa oras, alas 10 na ng gabi sa Slikova habang alas 6 ng gabi pa lang sa Stoslow. Nakaparada ang sasakyan ni Hans sa exit ng airport. Matangkad siya at napakalaki na hindi siya malilibing ng mga tao kapag nakatayo siya sa harap mismo ng sasakyan. Naglagay siya ng sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi at sisindi na. Sana ito gamit ang lighter nang makita niya sina Nolan at Maisie. Hindi na siya nag-abala pang manigarilyo, kaya ibinalik niya ang sigarilyo sa pakete at ang lighter ay ibinalik sa kanyang bulsa. Mr. Goldman, Mrs. Goldman, salamat sa Diyos na nakarating kayo ng ligtas. Humakbang si Hans at kinuha ang mga bagahe sa kanyang mga kamay. Tinanong siya ni Nolan, kamusta si Lolo? Inilagay ni Hans ang mga bagahe sa trunk habang sinasagot ang tanong. Ang edad ni Elder Master Goldman ay naaabot na sa kanya, at dati siyang alkoholiko noon. Napansin namin na dumaranas siya ng alta presyon ilang araw na ang nakalipas at ipinadala siya sa ospital. Kumunat ang noo ni Nolan. Kung gayon, bakit mo hinintay mo pa kahapon para sabihin sa akin ang tungkol dito? Pakiramdam ni Hans ay walang magawa. Ayaw ni Elder Master Goldman na sabihin ko ito kahit kanino. Hindi na ako nakatiis na walang gawin kahapon, kaya ipinaalam ko kaagad kay Quincy. Stubborn talaga ang geezer na yan. Kailangan lang niyang gawin iyon para hindi magmukhang masama sa harapan natin. Binuksan ni Nolan ang pinto ng sasakyan para maunang makapasok si Maisie, at sumunod sa kanya sina Hans at Nolan. Huminto ang sasakyan sa pasukan ng ospital, dinala sila ni Hans sa ward, at si Nicholas ay nakatayo sa koridor na nakikipag-usap sa doktor. Kabanata 1063. Nang makitang dumating sina Nolan at Maisie, bahagyang natarante si Nicholas.
Bakit kayo nandito? Pumunta kami para makita si Lolo. Sumulyap si Nolan sa ward. Anong nangyari sa kanya? Ngumuso si Nicholas. Ano pa kaya ang nangyari? Siya ay matigas pa rin bilang isang mula sa ganoong katanda. Hindi man lang siya pupunta sa ospital kahit na masama na ang pakiramdam niya noon pa man. Nang matapos na magpaliwanag si Nicholas kay Nolan, ang hindi nasisiyahang boses ni Titus ay umalangaw mula sa loob ng ward. Bastardo! Hindi ba hypertension lang? Ang aking katawan ay matigas pa rin gaya ng dati. Sinulyapan ni Nicholas si Nolan na walang imik na ekspresyon. Kita mo, sinabi ng doktor na si Titus ay nagkaroon ng hypertension. Dahil siya ay napakatanda, ang biglaang hypertension ay hindi magandang balita para sa mga matatanda. Tinulungan ni Nicholas ang doktor at sinabi kay Nolan pagkaalis ng doktor, pumasok ka at hikayatin ang iyong lolo. Inayos ni Nolan ang jacket niya at pumasok sa ward. Nakasandal si Titus sa kama para sa pagbubuhos. Inangat niya ang kanyang mga talukap at nakita niya sina Nolan at Maisie na papasok sa ward. Hindi ako mamamatay agad, kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Walang pakialam na tinanong siya ni Nolan, mahigit sa kalahati ng iyong buhay ay naging abala ka. Hindi pa ba sapat iyon para sa iyo? Galit na galit si Titus. Bastardo ka, ganyan ka ba makipag-usap sa lolo mo? Magandang payo ng mga garapon sa tainga. Hinubad niya ang suot niyang jacket at sinabit sa likod ng upuan. Paano natiis ni Lola ang tigas ng ulo mo noon? Kinagat ni Titus ang kanyang mga labi at inilayo ang kanyang mukha. Parehas kayo ng tatay mo, long-winded na bastardo. Naubusan na kami ng ideya ni Dad kung paano ka namin makukumbansi sa anumang bagay. Nilabas ni Nolan ang phone niya. Nang makita niyang hawak niya ang phone niya ay nagulat si Titus. Anong ginagawa mo? Sinulyapan ni Nolan si Titus at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Lola, may matandang matigas ang ulo dito na meron hypertension. Pinagalitan pa nga niya kami ng anak mo nang pilitin namin siyang gawin ang tungkol dito. Ikaw, nabulunan si Titus sa sarili niyang mga salita habang nakatitig kay Nolan. Tinapos na ni Nolan ang tawag. Naniniwala ako na si Lola ang makakapag-udyok sa iyo na gawin ang anumang dapat mong gawin. Gustong tumawa ni Maisie sa hindi malamang dahilan. Medyo mabisa ang panlilinlang ni Nolan. Samantala, nakipag-inuman si Anthony kasama ang mga may-ari ng ibang kumpanya sa pagtanggap ng alak ng Baseburg. Binati siya ng mga iyon nang malaman nilang nakikipagtulungan siya kay Yarrick sa proyekto. Ang tanging ginawa ni Anthony ay ngumiti at hindi umimik. Nang humarap si Yarrick sa reception, karamihan sa mga dumalo ay nalipat ang atensyon sa kanya. Kung tutusin, anak siya ng pinakamayayamang tycoon sa Yar Amor, ang nag-iisang anak ng mga Hathaway, at wala pa siyang asawa. Ilang senior director sa industriya ang lumapit kay Yarrick na may dalang mga baso ng alak, na gustong mag-propose ng toast. Kumuha si Yarrick ng inumin sa tray ng bartender at uminom kasama sila. Ang ilan sa mga direktor na may mga anak na babae ay natural na hindi hahayaang mawala ang gininto ang pagkakataong ito at ipinakilala ang kanilang mga anak na babae sa kanya. At mahirap para sa lahat ng mga dalagang iyon na hindi maantig nang makita nila ang pinakamayamang tao sa Yar Amor. Sa pag-skim sa buong bansa, si Mr. Goldman ay may asawa at nagkaroon pa nga ng 3 anak. Ang aktor, si Helios, at ang batang tagapagmana ng mga Lucas ay ikinasal din. Ang lahat ng lalaking ito na may magandang hitsura, mas magandang pamilya, at namumukod tanging talento ay lahat ay hindi na single, kaya si Yarrick ang kanilang pinakamahusay na taya ngayon. Hindi lang si Yarrick ang pinakamayamang tao sa Yar Amor, kundi ang gwapo rin niya dahil sa malalim na facial features na namana niya sa genetically dahil sa magkahalong mga magulang. Ang pangunahing punto ay na siya ay nag-iisang anak na lalaki, kaya ang tagapagmana ng mga Hathaway. Dahil dito, natural lang para sa mga babaeng iyon na i-shortlist siya bilang pinakamahusay sa pinakamahusay. Sinulyapan ni Yarrick ang lahat ng babae, bahagyang pinagpag ang kanyang wine glass, at nagbigay ng magalang na ngiti. I'm sorry, pero wala akong planong magpakasal pansamantala. Ang mga babaeng iyon ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalungkot, habang ang kanilang mga ama ay bahagyang napahiya. Di man lang niya isinasaalang-alang ang anak ko. Malinaw na minamaliit kami. Kabanata 1064. Ngunit ano ang masasabi natin? Siya ang tycoon ng Yar Amor. Siya ay sapat na mayaman upang makipagdigma sa isang bansa ng walang pag-aalinlangan. Hindi banggitin na ang kanyang pamilya ay malapit na konektado sa maharlika ni Yar Amor. So, bakit siya magpapafancy sa isang babae mula sa circle namin?
Sa totoo lang, ang pagpapakasal sa isang prinsesa ay maaaring wala sa kanyang listahan ng gagawin. Humingi ng paumanhin si Yarek sa kanila, naglakad papunta kay Anthony na may dalang wine glass, at nagpropose ng toast. Nambola si Anthony at nakangiting sinabi, Mr. Hathaway, ako dapat ang nag-aalok ng toast dito. Mataimtim na tumugon si Yarek, elder ka, at ako ang may gusto na makipagtulungan sa iyo, kaya natural lang sa akin, na magpakita ng paggalang sa iyo. Hindi na nagsalita pa si Anthony. Dahil ang kabilang partido ay walang pakialam sa mga ganitong bagay na walang kabuluhan, sumabay siya sa agos at casual na tinanggap ang kanyang toast. Nakangiting tanong ng direktor na nakatayo sa tabi ni Anthony, Mr. Topaz, bakit hindi sumama ang anak mo? Sagot ni Anthony, hindi sanay ang anak ko sa ganoong okasyon. Pambobolang sabi ng isa pang direktor, nakoma daw ang anak mo sa loob ng 11 taon noon dahil sa isang aksidente. Ang mga gawaing kawang-gawa na pinilit mong gawin sa lahat ng mga taon na ito ay tiyak na nagpakilos sa Diyos mismo mula nang siya ay magkamalay. Napangiti si Anthony na walang ni isang salita. Sa katunayan, malinaw niyang nakikita na dinala lamang ng lahat ang kanilang mga anak na babae sa ganoong okasyon upang humanap ng mga paraan upang magkaroon ng koneksyon sa mga makapangyarihan at mayayaman. Ayaw niyang dumalo sa mga ganitong okasyon ang kanyang anak dahil ayaw niyang gamitin ang kanyang anak bilang kasangkapan para mapadali ang kanyang negosyo. Siya ay ang kanyang nag-iisang anak na babae, pagkatapos ng lahat. Nang matapos ang salo-salo, napagtanto ni Anthony na siya ay medyo marami na siyang nainom, kaya nasa bingit na siya nang hindi makatayo ng tuwid. Hiniling ni Yarek sa kanyang bodyguard na pauwiin si Anthony at umalis muna sa reception. Tinulungan ng dalawang bodyguard si Anthony palabas ng hotel pagkatapos noon. Bumalik si Yarek sa hotel ng mag-isa, ngunit nakasalubong niya si Jody sa koridor pabalik. Bahagyang nanlabo ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakita na siya ni Jody, kaya't lumakad siya ng may agrabyado at nakakaawang ekspresyon. Mr. Hathaway, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Napangisi si Yarek. Maraming babae ang gustong tumawag sa akin araw-araw. Paano ko sasagutin ang bawat isa sa mga tawag na iyon? Nilagpasan niya ito at naglakad patungo sa kwarto niya. Umikot si Jody at bigla siyang pinigilan. Mr. Hathaway, alam kong medyo biglaan ito, pero, please give me a chance. Tumaas ang kilay ni Yarek. Oh, anong chance ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Ibinaba ni Jody ang ulo, kunwaring nahihiya. Gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko. Tumigilid si Yarek at lumapit sa kanya. Kasama ba doon ang pagkuha ng lahat ng pisikal sa akin? Hindi inaasahan ni Jody na ganoon siya kadirek kaya namula ang pisngi niya sa isang iglap. Kung yan ang gusto mo. Tumawa si Yarek, inayos ang kanyang posture, at niluwagan ang kanyang kurbata. Pero sayang naman at may appointment ako sa ibang babae ngayong gabi. Nagulat si Jody. Nilaibat siya ni Yarek, at biglang inakbayan siya ni Jody. Bakit hindi ako makakat? Kumunat ang noo ni Yarek. Kusa pang lumapit sa kanya si Jody. Sinadya niyang magsuot ng blouse na mababa ang neckline para makita ni Yarek ang dibdib niya mula sa taas nito. She said coquettishly, Mr. Hathaway, nabanggit mo sa Yar Amor na mahal mo ako. Itinoon ni Yarek ang kanyang tingin sa madilim na kalangitan sa gabi at tumawa. Nasabi ko na ito sa napakaraming babae. Hinailan niya ang mga braso niya at kinurot ang baba ni Jody. Palagi akong napapaligiran ng mga babae na mas maganda at mas talentado kaysa sa iyo. So, baka pagsikapan mo pa ang mga seduction skills mo bago tayo magkita ulit. Medyo nahiya si Jody at bahagyang nakagat ang labi. Ngunit ang mga babaeng iyon ay dapat humingi sa iyo ng isang opisyal na katayuan. Isang bagay na hindi ko hihilingin sa iyo. Binitawan niya ang baba niya, naglabas ng panyo, at pinunasan ang mga daliri na ginamit niya sa pagkurot sa kanya. Ngunit ang mga babaeng iyon ay nagmula sa mga prominenteng mga pamilya. Ang paniralang prominenteng mga pamilya ay tumatak sa puso ni Jody. Pero bago pa man siya makabawi ay itinapon na ni Yarek ang panyo sa basurahan na may ngiti sa labi. Nung sinabi ko sa'yo na gusto kita at nais kong maging isa ka sa maraming babae ko, ito lang ang paraan ko ng pakikipagbiruan sa mga babae. Pero seryoso ka talaga. Kabanata 1065. Mr. Hathaway, ganito ba ang ginagawa mong kalokohan sa mga babaeng nilapitan mo noon? Siniseryoso ko talaga ang sinabi mo. Mukha namang disappointed si Jody. Sa kasamaang palad, ang trick na ito ay hindi rin gumana sa kanya. Seryoso ka? So nakipaglaro ka ba sa akin ng hard to get noong isang araw? Nakaisip siya agad ng dahilan.
Kinailangan ko lang ng ilang oras para pag-isipan ito sa oras na iyon. Hindi ako naglalaro ng hard to get. Napangiti si Yarek. Kung gayon, sinasabi mo ba sa akin na pinag-isipan mo ng mabuti ito ngayon? Oo, lakas loob na lumapit sa kanya si Jody, hinayla ang kamay, at buong lakas na idiniin sa dibdib niya. I'm deadly serious and sincere this time around, Mr. Hathaway. Kaya kung maging iyo ngayong gabi basta't handa kang tanggapin ako. Ang pinto ng susunod na silid ay nagkataon na itinulak sa eksaktong oras na iyon. Si Zyla, na nagtanggal ng makeup, naligo, at hindi nagpatuyo ng buhok, ay lumabas sa corridor na naka-bathrobe para tawagan ang isang takeaway delivery man. This time around, ang mga mata nilang tatlo ay nakatutok sa isa't isa. Huminto ang tingin ni Zyla sa kamay ni Yarek na nakadikit sa dibdib ni Jody at sinabing, "Hi Miss Smalls. Masyado ka bang malabag kaya kailangan mo lang gawin ito sa corridor?" Hindi inaasahan ni Jody na si Zyla ang makakasalubong sa nakakahiyang eksenang ito kaya naman namutla agad ang mukha niya. Tinabi ni Yarek si Jody at nakangiting lumapit kay Zyla. "Mahal, pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal." Ipinulupot niya ang mga braso sa balikat ni Zyla, pero bago pa makariyak si Zyla ay tinulak na siya ni Yarek papasok ng kwarto at isinara ang pinto. Si Jody, na naiwan sa labas ng pinto, ay nanlamig sa pwesto. Paano ito naging posible? Ang babaeng naka-appointment ni Yarek ngayong gabi ay si Zyla Mayweather. Gayunpaman, pilit na tinakpan ni Yarek ang bibig ni Zyla sa silid, at hindi man lang siya nakagawa ng ingay. Binitawan lang niya ito pagkatapos niyang makumpirma na umalis na si Jody sa pamamagitan ng katay sa pinto. Pagkatapos ay sinuklay niya ang kanyang buhok sa likod gamit ang kanyang mga daliri at nagbigay ng kasuklam-suklam ng ngiti. "Sorry miss, desperate move ko lang ito." Nag-cross arms si Zyla at pinandilatan siya. "Paf, ang galing talaga ninyong mga lalaki umarte. Halatang babaeng niligawan mo kanina, pero nagpapanggap ka na matuwid kapag nagkusa silang pumunta sa pintuan mo." "Ako, isang matuwid na lalaki." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yarek. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang may naglalarawan sa kanya bilang isang matuwid na tao. Pinunasan ni Zyla ang manicure na katatapos lang niyang gawin at sinabing, "At least alamin mo kung anong klaseng babae ang sinusubukan mong ligawan bago mo simulan ang pakikipaglaro sa kanya." Tumawa si Yarek. "Miss, anong pinagsasabi mo? I'm trying to play hard to get with that woman." Napaangat ng ulo si Zyla para tignan siya. "Bro, newbie ka pa yata sa society. Kahit nagwapo ka at nasa eskinita ni Jody, ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong seryosohin." Tinapik niya ang balikat nito pagkatapos nitong magsalita at tiningnang mabuti si Yarek. "Sa totoo lang bro, sa tingin ko maganda ang image mo, at lahat ng suot mo ay designer brand. Anak ka ba ng ilang random na mayayamang pamilya na katutungtong lang sa lipunan? Dahil sa kawalang hiyaan ng babaeng iyon, sa tingin ko hindi mo mabubusog ang pride niya. Kaya mag-ingat ka, huwag kang magpapalinlang." Binuksan ni Zyla ang pinto at tinulak siya palabas. "Bro, ito lang ang magagawa ko para sa iyo, mag-ingat ka." Padabog na sanara ang pinto. Tinakpan ni Yarek ang kanyang mukha gamit ang kanyang palad sa sobrang galit niya ay nakita niyang nakakatawa ito. "Bro, ang anak ng ilang random na mayayamang pamilya, sinusubukang makipaglaro sa babaeng iyon, at isang matuwid na lalaki." Inalis niya ang palad sa mukha at sinipat ang room number. "Babae sa panahon ngayon, magiging pro sa bullshitting bigla para lang mapalapit sa akin. Iyan ay kawili-wili." Tumawa siya, tumalikod, at naglakad patungo sa suite niya. Sa Stoslow, palubog na ang araw, at kasisimula pa lang ng gabi. Ang mga ilaw sa lungsod ay lumiwanag sa buong lungsod sa isang iglap. "Nolan, nandito na ba tayo?" Iniunat ni Maisie ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ng isang bagay. Ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang sutla na scarf, at maaari lamang siyang gumawa ng maliliit na hakbang pasulong sa tulong ni Nolan. Ramdam niya ang simoy ng dagat sa kanyang mga tainga, alam niyang napunta sila sa isang beach, ngunit hindi niya alam kung anong sorpresa ang binalak nito para sa kanya. "Nandito na tayo." Inalis ni Nolan ang silk scarf, at binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang unang pumukaw sa kanyang mga mata ay ang nakakasilaw na mga bituin na naaaninag sa ibabaw ng dagat. Kabanata 1066. Ang kinatatayuan nila ay isang malaking balkonahe sa harap ng silid na may tanawin ng dagat, na para bang konektado ito sa dagat. Hinahati ng Milky Way ang kalangitan sa gabi sa dalawa. Niyakap siya ni Nolan. "Gusto mo ba ito?" "Oo." Inilahad niya ang kanyang kamay na para bang mahahawakan niya ang mga bituin.
Inilabas ni Nolan ang kanyang kamay at inilagay ito sa ibabaw niya, at ang dalawang singsing ay kumikinang habang pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Nilinggan siya ni Maisie, nagtiptoed, at hinalikan ang baba. Tumigil si Nolan na may nakangiting mga mata. Sapat na ba iyon? Ipinatong niya ang ulo niya sa balikat niya. Huwag kang matako. Hinalikan ni Nolan ang kanyang labi hanggang sa malagutan siya ng hininga bago siya pinakawalan. Pinasadahan niya ng daliri ang labi niya. Hinaplos ni Maisie ang kanyang mga pilik mata, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang leeg, at muli siyang hinalikan. Nolan, anong pakiramdam ng nasa ilalim ng mga bituin? Nagtaas ng kilay si Nolan. Gusto mo bang malaman? Hinubad ni Maisie ang kanyang kurbata, itinulak siya sa bintana, at marubdob na nagsalubong. Parang mga alon na humahampas sa dalampasigan, at katulad din noong nahulog ka sa dagat at sinubukang kumapit sa isang troso para makahinga ka. Ito ay madamdamin, nagugutom, naglalabas ng likas na instinct ng tao. Nawalan sila ng oras, nakahiga si Maisie sa kanyang mga bisig habang pinasadahan niya ng daliri ang mukha nito. Masama bang lumabas tayo para magkita? Hinawakan ni Nolan ang kanyang daliri at hinalikan ito. Ayos lang, hindi niya tayo kailangan kapag nandyan si Lola. Tumawa siya. Nolan, may tanong ako. Tumango siya at pinaglaruan ang buhok sa likod niya. Ano ito? Napatingin si Maisie sa kanya. Kung hindi mo ako nakilala 10 taon na ang nakakaraan, tatanggapin mo ba ang proposal ng iyong lolo at pakasalan mo si Rowena? Inilagay ni Nolan ang kanyang braso sa likod ng kanyang ulo at tumingin sa kanya. Hindi, at walang kong. Huminto siya at ngumiti. Natutuwa akong hindi rin ako nagpakasal sa ibang lalaki. Nilapitan siya ni Nolan at ngumisi. Sinabi ko na ikaw ang babaeng kinaiinggitan ng ibang mga babae, at sa palagay ko ito ay totoo ngayon. Maamo ang kanyang mga mata. Maikli lang ang buhay, kaya sapat na ang pagmamahala nilang dalawa at sabay silang tumanda. Kinabukasan, sa Baseburg, tinulungan ng makeup artist at assistant si Zyla na mag-makeup kaninang madaling araw sa kwarto niya. Siya ay nasa isang bagong serye at opisyal na pumasok sa mundo ng entertainment kahit na siya ay gumaganap bilang isang masamang babae. Pagkatapos niyang mag-makeup, lumabas siya ng silid kasama ang kanyang katulong at sinuot ang kanyang salaming pang-araw. Lumingon siya at nakita niya ang lalaking nakita niya kagabi bago nagpakita sa isang sulok kasama ang 2 bodyguard. Nakasuot siya ng dark green na business suit, at ang kanyang facial features ay pambihirang gwapo. Inayos niya ang kanyang sunglasses. Oh, yung kaibigan kagabi. Nagkataon lang. Napangiti si Yarek. Ito ay hindi isang pagkakataon. Siya ay huminto sa harap ni Zyla at tinignan siya ng mabuti. Ito ay kapalaran. Maraming lalaki ang may kapalaran sa akin. Ngumiti si Zyla at kinuha ang LV bag na hawak ng assistant niya, tumalikod at umalis. Nang makapasok na siya sa elevator at malapit nang magsara ang mga pinto, hinaranggan ito ng 2 bodyguard para casual na mamasyal si Yarek. Napuno na ang elevator na medyo makitid na. Nilero ni Zyla ang kanyang tassel earrings at tiningnan siya sa gilid ng kanyang mga mata. Nalaman mo na ba kung sino ako? Napapikit si Yarek. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Zyla at kumuha ng Sharpie sa bag niya. Gusto mo lang magpa-autograph ha? Kaya ko yan. Lumingon. Ito sa kanya. Saan mo gusto? Nakaramdam ng awkward ang katulong dahil parang hindi siya nito nakikilala. Inilalantad niya ang sarili niya. Kabanata 1067. Ilang beses siyang tinignan ni Yarek. Hindi pa niya naisabunot ng maayos ang kanyang buhok noong nakaraang gabi, kaya ang gulo. Wala siyang makeup at nakasuot lang ng robe kaya hindi siya nito nakilala noong nakaraang gabi. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ito ng malapitan, ang ganda niya ngayong nakabihis na siya. Medyo malapit ang figure niya sa mga babaeng nakilala niya sa ibang bansa. Ngunit ang kanyang mga aksyon, malamang ay mula sa mundo ng entertainment. Tumingin sa ibaba si Yarek at ngumiti dahil sa tingin niya ay nakakatawa, pasensya na, hindi talaga kita nakilala. Napawi ang ngiti ni Zyla, at natural niyang niligpit ang panulat. Kung hindi siya nakaramdam ng kahihiyan, gagawin ng ibang tao. Nang bumukas ang pinto ng elevator, malalim ang halik ng mag-asawang naghihintay sa labas at hindi napansin na nakabukas na pala ang mga pinto. Nang makita ng katulong kung sino ang lalaki ay nagulat siya. Nathan! Napahinto si Nathan sa kanyang ginagawa, at nag-freeze ang ekspresyon niya nang tumingin siya sa elevator. Pagkatapos ay tinulak niya ang babae. Zyla, kaya kong magpaliwanag. Papasok na si Nathan sa elevator nang itinaas ni Zyla ang paa niya at sinipa siya. Agad niyang pinindot ang close button.
Nagulat lahat ng tao sa elevator. Ilang sandali pa ay nagring ang phone niya at tumatawag si Nathan. Tinanggihan ito ni Zyla at inilipat ito sa flight mode. Biglang tumawa si Yarek. Boyfriend mo ba iyon? Ngumisi si Zyla. Anong boyfriend? Isa lang siyang isda na tumalon sa lawa ko. Hindi ko siya kailangan. Tinakpan ng katulong ang kanyang mukha. Mula nang bumalik si Zyla at naapektuhan siya sa kasal ng kanyang ex, nailabas na niya ang tunay niyang pagkatao. Kaya, nasabi niya iyon ng may tuwid na mukha. Tumingin si Yarek sa kanya at hindi umimik. Huminto ang elevator sa lobby, at naunang lumabas si Zyla at ang kanyang assistant, kalmadong sumusunod si Yarek. Pinagbuksan siya ng mga bodyguard ng pinto ng sasakyan. Pumasok siya at sinabi sa bodyguard, makakahanap ka ba ng impormasyon tungkol sa babaeng ngayon lang? Inabot ng bodyguard ang phone niya sa kanya. Nandito na, kinuha ni Yarek ang phone. Ang mga tao sa entertainment ay talagang madaling mahanap. Ang kailangan lang nila ay isang simpleng paghahanap, at lalabas ang kanyang pangalan at larawan. Lahat sila ay lihay timo. Si Zyla ay isang internasyonal na modelo na umalis sa mundo ng pagmomold isang taon na ang nakakaraan. Ang kanyang ama ay ang direktor ng Royal Crown, habang ang kanyang ex ay si Luis Lucas mula sa Lucchese. Nakakita siya ng mga larawan ng kanyang Sheena Jewelry Showwalk, at ito ay outstanding. Biglang napalingon ang mga bodyguard. Sir, tumatawag na naman ang babaeng iyon. Pinunasan ni Yarek ang tungkin ng kanyang ilong. Hindi pa sumusuko. Nakatutok ang kanyang mga mata sa isang litrato sa kanyang telepono habang may iniisip siya, at napangiti siya. Sa tingin ko kailangan kong maghanap ng isang babae sa Slekova para mawala ang isa. Kilala ni Zyla si Jody at nasa dating game din siya kaya hindi siya nag-alala na ma-attach ito. Dahil dito, siya ang perpektong kandidato. Samantala, sa isa pang sasakyan. Grabe, asshole si Nathan. Hindi ka panipaniwala. Nagalit ang katulong na nakaupo sa passenger seat. Nangako lang siya na gagamutin niya ng mabuti si Zyla at araw-araw siyang nagpapadala ng bulaklak sa set niya. Siya ay sinubukan ng husto upang itakda ang mga ito, ngunit tingnan kung ano ang nangyari. Paano siya magpapanggap bilang isang tapat na lalaki? Umupo si Zyla doon na walang ekspresyon ng mukha. Nakasuot siya ng sunglasses, kaya walang nakakakita sa pinapakita ng kanyang mga mata. She crossed her arms and calmly said, pangkaraniwan na yan sa mundo ng entertainment. Ang mga mag-asawa ay nagpakasal at nagdiborsyo. Ang mga breakup ay karaniwan na. Hindi naman iyon kakaiba. Nagalit ang katulong. Ngunit siya ay maalaga at matulungin. Hindi ko inaasahan na peke pala ang lahat ng iyon. Kabanata 1068. Lumingon si Zyla sa labas ng bintana. Ang tanging lalaking pinagkalooban niya ng puso ay si Luis. Pagkatapos nito, kahit na noong nakipag-date siya sa ibang mga lalaki, hindi niya naramdaman ang parehong pagnanasa. Si Nathan naman, bibigyan niya ito ng pagkakataon, ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Dahil dito, hindi na kailangan iyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kontak at blinak ang numero nito. Nakarating na si Zyla sa set. Nang pupunta na siya sa sasakyan niya para magpahinga ay nakita niya si Nathan na nakayo sa tabi nito. Nang makita ni Nathan na naglalakad si Zyla at ang assistant nito ay bigla itong napaluhod na may dalang bouquet of roses. Zyla, pasensya na, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ngumisi ang katulong. Nathan, kanina lang nakikipaghalikan ka sa isang babae, tapos ngayon humihingi ka ng chance kay Zyla. Sino sa tingin mo si Zyla? Tumingin si Nathan kay Zyla at sinubukang magpaliwanag. Ako, hinalikan niya ako. Natigilan ako kaya hindi ko na siya tinulak palayo. Zyla, mahal na mahal kita. Napatingin lahat ng crew sa set dahil alam nilang nagde-date sila. Nang makita siyang nakaluhod, naisip nila na nagpo-propose siya. Kinuha ni Zyla ang mga bulaklak at hinayla ang mga petals. Mga sariwang rosas, napakaasikaso. Akala ni Nathan na patawad na siya nito kaya napangiti siya. Zyla, naniniwala ka sa akin. Oo, pumulot siya ng talulot at tumingin sa kanya. Hindi kita asawa. Wala akong pakialam kung humalik ka sa ibang babae. Nanlamig ang mukha ni Nathan. Naamoy ni Zyla ang mga bulaklak at pumikit. May pabangong pambabae. Jasmine ba yon? Agad namang paliwanag ni Nathan, inayos ito ng tindera ng flower shop. Baka nag-spray siya ng pabango. Oh, inabot ni Zyla ang bouquet sa kanyang assistant. Sayang kung itapon mo lang. Ibigay ito sa crew at sabihin na ang superstar na si Nathan ang nagpadala nito. Kinuha ng katulong ang bouquet at naglakad palayo. Nilampasan siya ni Zyla. Bumangon siya at hinayla ang braso niya.
Zayla, ganito ba ang mangyayari? Lumingon siya para tingnan siya. Anong gusto mong gawin ko? Kumunat ang noo ni Nathan. Tinanggap mo ako, at mag-iisang buwan na tayong magkakilala. Akala ko couple na tayo ngayon. Natahimik si Zayla. Lumapit si Nathan sa kanya, inilagay ang kamay sa pinto ng kotse, at tumingin sa kanya. Zayla, never mo akong tinuring na boyfriend at hindi mo man lang ako hinalikan. Ako ay nasa hustong gulang na. Hindi mapuputol ang magkahawak kamay. Sandali siyang tinitigan ni Zayla at ngumisi. Titingnan ko kung paano ito mangyayari. Sinundot niya ang puso niya. Nathan, gusto kong mag-post sa Twitter tungkol sa relasyon natin. Natigilan si Nathan. Napangiti naman si Zayla. Sayang at sinira mo. Hinawakan niya ang kamay ni Zayla. I'm sorry. Zayla, I promise na hindi na mauulit. Binawi niya ang kamay niya na may malamig na ekspresyon. Hindi ako naniniwalang hindi naman loloko ang isang lalaki. Hindi ako isang inosenteng batang babae. Kung paniniwalaan ko ang lahat ng mga bullshit na sinasabi mo, malamang may problema ako sa isang lalaki ngayon. Tinulak niya si Nathan, pumasok sa kotse, at isinara ang pinto. Itinaas ni Nathan ang kanyang kamao at itinikom ang kanyang panga. Akala ba niya espesyal siya? Siya ay anak lamang ng direktor ng Royal Crown. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan kung mayroon siya. Kabanata 169. Paano kung siya ang prinsesa ng entertainment industry? Paglalaroan lang siya ng mga lalaki. Umalis si Nathan sa set na may galit na mukha. Isang Lincoln limo ang nakaparada sa hindi kalayuan. Lumabas ang bodyguard at binuksan ang pinto para kay Yarek, na pagkatapos ay inilabas ang kanyang mahabang binti, tumayo, at inayos ang kanyang kamiseta. Ang lalaking kasama niyang bumaba sa kotse ay isang investor sa show na may sinabi kay Yarek at inakay siya sa set. Tumawag ang direktor at assistant director at agad na pinuntahan siya. Nang makita nila kung gaano pala kaibigan ang kanilang investor kay Yarek, ngumiti sila at nagtanong, "And this is?" Ngumiti ang lalaki at sumagot, "Ito si Mr. Hathaway, ang bago nating investor. Interesado siya sa iyong palabas na Clouds, at nagpaplanong mag-invest ng 12 milyon dito." Ang 12 milyong ay isang malaking halaga. Siya ay halos ang pinakamalaking mamumuhunan, kaya ang direktor ay napaka-friendly. Agad niyang pinagdala ang crew ng tsaa. Napatingin si Yarek sa mga artistang nagpapahinga. The director asked the leads over and introduced them to him, "Ito ang mga lead actors namin. Bago lang sila sa pag-arte." Pagkatapos ay kinausap sila ng direktor. "Ito si Mr. Hathaway, ang malaking investor natin. Oras na para ilabas ang inyong pinakamahusay na pag-arte." Magalang na tumungo ang mga artista. Tumingin si Yarek sa paligid at ngumiti. Nasaan si Miss Mayweather? Si Zayla. Nagulat ang direktor, pero nakangiti pa rin itong sumagot, nagpapahinga na siguro siya dahil sa susunod na eksena. Siya ang unang supporting actress. Biglang naintindihan ni Yarek. Tumungo ang direktor. "Mr. Hathaway, kilala mo ba si Zayla?" Binaba ni Yarek ang kanyang manggas at ngumiti. "Nakita ko na ang mga palabas niya sa pagmomodelo." Tumingala siya at idinagdag, "Pero hindi ko alam na lumipat siya sa pag-arte." Tumungo ang direktor. "Sige, kakabalik niya lang last year. Ito ang kanyang unang opisyal na palabas, at maganda ang kanyang ginagawa." Nagtaas ng kilay si Yarek. "Talaga?" Ngumiti siya. "Inaasahan ko kung gayon." Tinawag ng katulong si Zayla sa sasakyan at sinabing malapit nang magsimula ang kanyang bahagi. Bumaba siya ng kotse, at hindi nagtagal ay ni-retouch ng makeup artist ang kanyang makeup. Nasa kamay niya ang script. Dahil nagsisimula ang tag-araw, ang kanyang assistant ay may maliit na fan sa kanya upang maiwasang magulo ang kanyang makeup. Pagdating ni Zayla sa set, nagsimula na silang mag-film. Ang kanyang karakter, Lily LeBlanc, ay isang masamang tao, ngunit mayroon siyang malungkot na takbo ng kwento. Ipinanganak siya sa isang sikat na pamilya at naging kaibigan noong bata pa ang pangunahing lalaki, si Moses Miller, ngunit napilitang pakasalan ang sumusuportang karakter, si Alvin Stokes, na hindi niya mahal. Minahal ni Lily si Moses, kahit pagkatapos na pakasalan si Alvin. Ang kanyang puso ay kay Moses pa rin, ngunit si Moses ay may mga mata lamang para sa babaeng lead na si Winnie Locke. Nagmamahalan sila habang sinusuportahan ang isa't isa. Naiinggit si Lily kay Winnie dahil doon at madalas na sinusubukang ipasok siya sa gulo. Gusto pa niyang ipapahamak si Alvin kay Winnie, at dahil nagseselos si Alvin sa kapangyarihan ng mga LeBlanc at mahal niya si Winnie, ginawa niyang magrebelde sa mga LeBlanc, at pinatay ang buong pamilya.
Nang maglaon ay hiniwalayan niya ito. Si Lily ay nagsimulang maging isang maitim na karakter mula noon. Pagkatapos ng kanyang diborsyo, siya ay napahiya, ngunit siya ay naakit sa hari at naging reyna Lily, na higit sa lahat maliban sa hari. Iyon ay para lamang sa paghihiganti. Ang eksena na kukunan ngayon ay kung kailan papatayin ang pamilya niya. Kabanata 1,070. Nagsimula silang mag-film sa tirahan ni Alvin, kung saan nakaupo si Lily sa kanyang upuan na may hawak na tasa ng tsaa. Ang kanyang mga galaw ay bumagay sa kanyang pagkatao, kabilang ang pagmamataas at kumpiyansa. Biglang may nakita si Zyla at nagulat siya. Napansin ito ng direktor at sumigaw ng, "Cut!" Pagkatapos ay pinaalalahanan siya, "Zyla, nagpe-film tayo ngayon. Mangyaring tandaan ang iyong mga ekspresyon." "Ay, pasensya na." Napangiti si Zyla at napatingin sa lalaking nakatayo sa tabi ng direktor na naka-cross arms. Bakit siya nandoon? Tumaas ang kilay ni Yarek. Siguro dahil nasa bad spot siya o dahil mas maraming tao sa set, nagkaroon siya ng ilang masamang take nang nagpatuloy sila. Pagod ang direktor. "Zyla, hindi ka maganda ngayon. May problema ba? Mag-isip tungkol sa isang bagay na nagpapalungkot sa iyo, isipin ang iyong pamilya na pinapatay, at dalhin ang iyong mga damdamin. Kung hindi mo kaya, bibigyan kita ng patak ng mata." Napasapaw si Zyla sa noo. Tumabi sa kanya ang assistant niya. "Zyla, huwag kang magpaapekto sa asshole na yan. Maraming naghihintay sa iyo." Napangiti si Yarek. Si Miss Hathaway ay nalulungkot at nasa isang masamang lugar. Bigyan mo lang siya ng oras. Naduraj ang puso. Na-curious naman ang mga tao doon. Hindi ba siya hinabol ni Nathan? Paano siya naging heartbroken? Natatawang sabi ni Zyla sa direktor, "Let's go again." Nagsimula ng mag-film ang direktor. Huminga ng malalim si Zyla, inayos ang sarili, at umupo. Pumasok ang katulong at lumuhad sa harap niya, umiiyak. "Iyong kamahalan, ang mga LeBlanc." Ang mga LeBlanc ay pinapatay na. Nag-zoom in ang camera sa facial expression ni Lily. Natigilan ang ekspresyon ni Lily, at hindi rin gumagalaw ang kamay niyang nakahawak sa tasa ng tsaa. Umupo ang direktor sa harap ng camera at tinitigan ang ekspresyon ni Zyla. Akala niya hindi pa siya handa pero napansin niyang naluluha na siya. Ipinagpatuloy niya ang paggawa ng pelikula. "Get out," sabi ni Lily sa katulong sa mababang tono. Natigilan ang aktres na gumaganap bilang katulong, medyo nalilito. Hindi iyon bahagi ng script. Biglang tumayo si Zyla at natapon ang tsaa, saka itinaas ang kanyang daliri at tinuro palabas at sumigaw ng emosyonal, "Sabi ko lumabas ka." Puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito bumagsak. Nang malaman ni Lily na pinapatay ang kanyang pamilya, nalungkot siya, kaya agad niyang binasag ang tasa ng tsaa. Gayunpaman, si Lily ay isang mapagmataas na babae. Kahit nalulungkot siya, hindi niya ito maipakita, kaya pinaalis niya ang alipin. Ayaw niyang may makakita sa kanya kapag siya ay malungkot at naliligalig. Mabuti na lang at mabilis na nag-walk out ang aktres na gumanap bilang utusan. Nang natigilan ang katulong, hindi lang hindi nito naapektuhan ang eksena, kundi mas naging natural pa. Nang makalabas ang katulong, nasubsob si Lily sa kanyang upuan, at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ilang sandali lang ay tumawa na siya. Nagulat ang assistant director at bamulong, "That's not part of the script." Pinatahimik siya ng direktor. Si Lily na inilalarawan ni Zyla ay nawalan ng kontrol, at tuluyan na niyang hinayaan ang sarili kapag walang tao. Mula sa pagluha hanggang sa pagtawa sa loob ng 2 minuto, gumagawa siya ng napakagandang trabaho bilang isang mapagmataas na babae mula sa isang mayamang pamilya. Hindi naintindihan ng assistant director. Pero bakit siya tumatawa sa huli? Mukhang hindi tama. Hinaplos ng direktor ang kanyang baba ngunit hindi sumagot. Sinabi ng katabi niya, kapag ang mga tao ay labis na nalulungkot, sila ay tatawa upang takpan ang kalungkutan. Naintindihan niyo ng young actress na ito gamit ang sarili niyang kaalaman. Tiyak na nakagawa siya ng maraming takdang aralin tungkol sa pagkontrol sa kanyang emosyon.